Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Plano niya'y di plano ng tao. Pag-iisip ng tao'y di maaarok ang para sa kanya. Subalit ang pag-iisip ng tao'y tarok na tarok niya. Sapagkat gayon siya, kaibang kaiba. Kaya't kung nanamnamin niyo lamang ang mga salita niya at di pagkataong paiiralin sa tuwina, matatarok maabot niyo damdamin niya kung paano kay buti niya. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Salamat at dininig niya ako. Kapag may mga bahaging text message po sa akin, pag hindi po kaukulang sagutin, di ako sasagot o tutugon baga. Tulad nga po ng salamat, nagpahayag si kapatid na Dorit, sapagkat unang tanong niya unang sabi niya ay ganito. Po, na ano po yung kapatid ko, ganito. Hindi ko po siya tinugon. Pagdakay may kasunod na. Patawad po, naging makasarili ako. Alam ko po ang mali. Kumisan po kasi ang tao sa paghahangad niyang gumaling, hindi niya naalalang may napipinsala naman siya kumisan. Sa paghahangad na humaba ang buhay, hindi naman naaalala na ang nagmamagandang loob, tanda ng pagmamahal sa kanilang minamahal, ay napakikitid naman ang buhay nila. Gusto po ba yun ng Ama? Di po niya yung kalooban. Sapagkat, ano man ang gawin ng tao kung hindi pahahabain ang buhay ng Ama, ay hindi hahaba buhay nila. At kung ako po ay maaari lang magbahagi ng mga karanasan ng tao at mga na-encounter ko, ibabahagi ko po, ngunit marami ako mapipinsala. Nalalabas ay sinisiraan ko, naninira ako. Hindi po. Maliban kung kalooban ng Espiritu, na siya na po ang magbigkas sa bibig ko at buksan na yung labi ko. Ngunit kung ganang ako, para lamang ay siwalat ko, hindi po. Yan ang patotoo. Sapagkat ang katwiran ng tao ay hindi katwiran ng Ama. Meron ng tao sa palagay niya ay tama ang ginagawa niya, ngunit sa Ama hindi tama. Oras na may pumasok na sa puso mong parang makasarili, ay hindi natutuo yan sa Diyos. Oras na ang maging damdamin mo ay wala kang pinahihigit, kundi yung sa'yo lamang katwiran, hindi na yan sa Diyos. Ngunit, kahit na ikay nasaktan, kahit ikay nahirapan, o dili kaya, kahit ikay nawalan, dahil sa pagmamahal mo, at hindi mo naranasan sa puso mo yung nagalit, nagdamdam, nagparaya ka, patutoong nasa puso mo siya. Ngunit paanong makakamtan lahat ito ng tao? Hindi naman lahat ng tao ay nakikipagtotoo sa Diyos. Sapagkat ang tao kuminsan nakikipagtotoo lang pag may kailangan, pag may hinihiling, pag buhay na ang sasagipin. Pagkatapos na sinagip ng Ama, binigay ang kaparaanan niya, wala na naman yun sa kanila. Hindi ka naman maaring magyabang at magmagaling. Sino ka naman eka? Tao ka lang din naman. Hindi ka naman nila paniniwalaan na yung ginagawa mo ay sa Diyos eh. Lalo tigit, kung may salapi, may katalinuhan, at sariling pagkatao, ang galing ay nasa sa Kanya. Mahirap. Sadyang napakahirap. Kaya, sino po ang tatanggap lang? Yung kapwa mo ang kalooban, yung kapwa mo ang isipan, makatatanggap sa iyong mga ginagawang kabutihan. Kaya't 72 ang pinili ng Kristo, ilan ang natira? Yaon lamang ang tumanggap sa Kanya at nag-alinlangan pa si Tomas.
habang hindi nagaganap yung sinabi niya. At naghudas pa si Judas. Si San Pedro ay hindi pa kayang tanggapin, unawain. Hindi mapaniwalaan yung tandaan mo, Pedro. Bago magtilaok ang manok sa madaling araw, 3 beses mo akong ikakaila. Ganun ang buhay ng tao. Ganyan ang tao. Kaya't sino ang magmamagaling at sino yung gagawa ng kabanalan na sarili niya? Wala. Walang makatutupad sa sariling kabanalan. Kundi ang kabanalan ay matutupad ng tao kung ang Ama ang nangingibabaw at pananaigin sa sarili. Kaya, kung minsan, may hinihintay ang tao, hindi niya nakakamtan. Kung minsan naman, di niya inaasahan, may dumaratal. At siyaon ngayon ang magaganap. Kung kailan pinaghandaan, tsaka wala silang makakamtan yung mga maghihintay ngayon. Sapagkat, yaon ang patotoo, plano nyo, hindi ko plano. Balak nyo, hindi ko balak. Ngunit ang nagbabata, patuloy aabutan. Sapagkat naghihintay. Kung pasakasaka ka lang dahil may inaasahan ka, hindi ka totoo sa Ama. Kaya't ang nais niya, patuloy kang manalig, magtiwala, at maging totoo, tapat sa Kanya. Sa gayon, anumang oras na magsabog siya ng biyaya, makasasapo ka. Hindi yung nakikibalita ka lang. Paano kung yung nagbalita? Yung araw na yun, ganun ang naganap. Nang pumunta ka, ay hindi gayon ang magaganap. Sapagkat ang Ama, ang bawat araw may plano siya. At bawat araw may takdang ginagawa siya. Kaya huwag niyong itulad ang tao sa espiritu. Tao ang ginagamit, tao ang gagamitin, ngunit hindi maaabot ng tao ang paggamit sa espiritu. Kaya't ang tumatanggap, nakikipagtapat, nakikipagtotoong ganap. Kaya naman, dahil tapat totoo, anumang oras, anumang araw, hindi siya nakakalimot. At hindi siya nakakaligtaan ng Ama. Sa tuwin ay may nakalaan sa Kanya, bagamat yung inaasahan niya, hindi niya makamtan, subalit kung minsan yung hindi niya inaasahan, higit pala dun sa inaasam niya, ang ibibigay pa niya. Gayon ang Ama. Naway makilala niyong lubos siya. Yaon siya, sapagkat hindi siya marunong manloko. At lalong hindi siya manluloko. Hindi siya mapanggdihado. At lalong hindi siya madidihado. Sapagkat siya ay walang kasama na tao sa mga plano niya. Nag-iisa siya sa plano ng laksambilang na tao. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Purihin ang Ama, sadyang kapag may takda, sadyang iyon ay takda. Akin lamang pong nais isiwalat kahapon yung CR dito, no? Kaya lang po hindi niloob kahapon. Sadyang maninibago po kayo. Dahil mayroon pong nakabantay doon at tagakuha ng susi. Maawa naman po kayo at mahabag. Uulitin ko na naman po. Salamat sa Ama sa patuloy niyang pagmamalasakit sa mga anak niya sa dakong ito. Itataas ko po ang kamay ko, kumambingi, wala pa akong tinanggap sa inyong mga pasyente. Mula sa simula, magpahanggang ngayon. Subalit dahil ang pangako ng Ama, ang gawain ito hindi niya pababayaan, niloloob niyang maging kayong pumaparito ay huwag mahirapan sa pag-ihi,
sa pagdumi. Kaya lamang po, walang lakas loob ang mga nagbabahagi. Nawa naman po ay maisip nyo ito at huwag kayong magdamdam. Hindi ngayon sinabi ko'y pinatatamaan ko kayo, dili kaya kayo yaon. Sapagkat araw-araw po iba ang pasyente. Mayroong, pag nagsisiyam siya, siyam na araw naririto siya, kung minsan di man nakakatagpos. Pag magaling na, hindi nababalik. Wala pong bali yan. At kung minsan na malalagpas ang siyam, kung minsan abutin siya ng buwan, ngunit taon madalang yun. Yung mga nakadama lamang. Ano po? Nang dahil sa pakikitungo at pagmamahal alang-alang sa Ama, ayaw ko pong namamahiya, ayaw kong nagagalit, dahil hindi po ako pwedeng magalit na nasa puso ko. Bibig ko pwede. Sapagkat pag nagkasama na po ang puso, hindi nyo na ako makikita rito. Itaga nyo po sa mesang ito. Kapag nadungisan na itong nilinisan na ng Ama, sa pamamagitan ng kanyang espiritu, hindi nyo na po ako makikita ng harap sa inyo sapagkat di ko kayo lokoy ng sarili ko. Nagkukunwari akong walang galit di pala totoo yun. Di ko kaya sarilinin ng sarili ko, nailigtas ko. Ang Diyos ang magliligtas sa akin, kaya hindi ko siya pwedeng lokohin. Alam niya lahat kung ano laman ang puso ko, tisipan. At nang ako po ay maglingkod, tinalaga ko na yung sarili ko. Nang suot ko yung kaputian na ito, wala akong hiniling kundi maisadsyad ko nawa. Dahil ayaw kong sinuot ko ng ilang taon, pagkatapos sinubad ko. Kaya ang hiling ko, nawa po ay maisadsyad ko. Kasama po ang aking pamilya sa bakurang ito ang nagsasakripisyo. Siyempre po, yung aking pinsan ko po yan, yung nagtitinda dyan. Bilang tao po, nagbabagi ako. Sapagkat isang compound kami, isang tiyan ang pinagmula namin. Yung lola namin, tatay po ni Cecilia at Inda ko'y magkapatid na silang natira dito sa bakuran na ito, na kami ngayon ang anak nila. So wala kaming problema sa unang buhay namin. Para kami tunay na magkapatid, magpinsan. Kami po, di kami nag-aaway sa patnubay ng Ama. Maganda sama namin, sapagkat yun ang pinalaki sa amin ng aming magulang. Hindi kami nag-away-away magpipinsan. Maganda po samahan namin. Ayaw ko pong, dahil po sa gawain ito ay magkalaban-laban. Nang dahil sila po'y naghahanap buhay at kahit papano'y kumikita dahil sa gawain ito, dahil po nagtitinda silang pagkain, may iba't ibang tinda. Nahiya po sila sa akin, nahiya sa inyo. Kaya lang naman po ay naabuso. May dudumi po sa kanila. Kayo po ba gusto nyong mabaho? Kayo po ba gusto nyong marumi? Totoo po niyan Kahit na maliit lang ang bahay mo, malinis lang, masarap mahiga Tama po ba? Opo, wag naman po kayo masasaktan at hindi ko po kayo pinatatamaan at wala po akong pinarurunggitan. Dahil ito po ang totoong ugali ko. Hindi po ako napakalinis dahil hindi ko kaya. Hindi ko na po kaya ngayon yung mangudkod. Kod ko rin. Pero sa unang buhay ko po, bago ako nagligkod, ultimong singit-singit na tiles, iniisis ko po yan. Kasi masarap mahiga. Lalo na yung lababo. Masarap pong paghugasan ng pinggan na malinis kaysa yung namamakipak ang dumi. Di po ba? Kahit ang banggerahan mo'y kawayan, malinis lang sana'y masarap. Kahit naman po napakagandang tiles, puro naman, di ka na makadila. Nakakadiri po, no? Huwag naman po kayo masasaktan. Kasi po ang kalinisan ay kabanalan din. Tama po ba? Ako po'y nahihirapan ng damdamin. Hindi po ako makapagsiwalat ng sa aking sarili. Kaya, ang hiling ko sa Ama ay bahala na siya. Tuwing araw na po, nalilimutan. Ngayon po yung niloob niya na. Salamat po sa ating dakilang Panginoong Jesucristo at sa ating Ama. Napaganda po muli itong ating CR dito. Na ang nagpasimula pong nagpaayos niya na yung mga cups. Sila pong nag-donate.
naroon pong magbara. Naroon pong nangasira na yung pintuan. Nangasira na po lahat. At salamat sa Ama, may magandang loob na wala po rito at hindi taga rito, tayo ibang bansa na nakita po yan. At ang hiling niya sa akin ay, Apo, huwag mo na sasabihin kung sino ako. Mga resibo ka ako inipon ko. Huwag na po eka, punitin nyo na. Ay hindi, pagdating mo ka ako, pakikita ko. Mga kapatid, ang sabi ng Ama, sa maliit na halaga, pag pinagtiwalaan kayo, mapagtitiwalaan ka sa malaki. Sa maliit na bagay, kapag pinagtiwalaan kayo, mapagtitiwalaan ka sa malaking bagay. Ano po ba dapat nating gawin para magawa nating makipagtutuos sa tao? Unahin po natin ang magkatakot sa ating Panginoon. Kaya po nandyan, tagalinis, sino po? Kung sino po yung mga nakikita niyong nakatira sa bakurang ito? At yung isang cups na, pinsan ko rin po, kapatid ni nung may-ari ng tindahan, si kapatid na Eloy na cups. Pagka umaga, pupunta na po dito yan, lilinisin na po lahat ng CR. Ngayong panahon na siya, nung panahon pong wala siya, mga alagad, kinukudkud po yan. Kapag ako naman po ang naglinis pa ng mga CR, para naman pong ginawa nyo na ako talagang kawawa. Paano po ba ang maganda nating samahan para maganap ang maganda? Ano po ba ang gusto nyong gawin para po matupad yung kalinisan natin? Hindi kami nanghihingi sa inyo, kahit 5 bingi. Nagpapalit po ng basahan dyan. Ginagamit nyo yung tubig, nawasa. Gumagamit po kayo ng ilaw dyan kung gabi. Doon po sa banyusan, heater, gumagamit kayo. Gumagamit po kayo ng buhusan doon. 5 po ang CR dito, baboy lahat, binababoy. 2 po sa banyosa, 2 pwedeng pambabae at 1 yung laboratory. Parang panlalaki po. At doon po, alam niyo po kung mayaman lang ako, hindi ko na ito yung sasabihin sa inyo, papalit na lang ako ng papalit para walang usapin. Wala po ako ipapalit eh. At kung may sweldo po ako sa inyo, hindi na rin po ako magsasalita at may ipapalit po ako eh. Totoo po niyan, mga caps ko, Kuwar, alagad, IT team, nising kumbingi, hindi ko po sila maabutan para pamasahe at panggasolina. Kasi ako rin naman po, walang sweldo sa inyo. Kusang loob lang po. Bukal sa puso. Sa damdamin at kaisipan, binigay ang sarili para sa Ama. Sige nga po, pamunta po kayo ng mga simbahan. Mayroon pong public CR, may private CR. 1 ihi, 10 piso. Pag bago natapos ang misa, 3 ihi ka, 30 pesos. Dito po, 5 mambingi, wala. Ang pakiusap ko lamang po sana'y, ito man lang tabi ng dambana ay maging mabango. Kaya laging gusto ko'y manatiling malinis itong tabi ng dambana na CR. At dito po sa kapitbahay, may nga nagre-reklamo. Imoy ihi sa plastic, tinatapon po sa harapan nila. Maawa naman po kayo sa akin. Kung tunay po kayong may takot sa Ama at tunay po kayong damdamin nyo sa Kanya, hindi na po kailangang ipakiusap ito. Sarili na po ninyo ang gagawa ng kaparaanan para mapagmalasakitan nyo ang kapwa nyo. Sino po bang magbabatang maglingkod kung magsasawa? Dito po nililinis araw-araw yan, dinadawni pa. Wala naman po kami sweldo.
Pagkatapos ng gawain, makita mo balat ng candy dyan. Kanina pong madaling araw, lumabas ako dito, nagkalat ang basura. Ama, sabi ko, tulungan mo akong makapagtimpi. Kumipot ang bakura namin, nawalan kami ng lugar para sa gawain ito. Nawala na ng espasyo ng laruan ng mga bata rito at hindi na rin po sila makakilos para silang dinomero. Kapag araw ng Lunes hanggang Sabado, hindi sila makapaglaro sapagkat hindi pwede may gawain. Hindi naman sila pwedeng sa karsada. Lahat po ng bakurang ito'y sakop na ng gawain. Binigay na po namin sa Panginoon. Hindi po ako nagrereklamo at di ako nanghihinayang. Masaya ang kalooban ko, maligaya ang puso ko, bukal na binigay ito. Kaya lamang po, naway madama ninyo ang katapatan na ginagawa sa inyo. Ano man po ang mga naging pangangailangan dito, hindi kayo nakarinig na, pwede po bang magbigay kayo para sa kuryente? Ayan, at habang naririto kayo, umaandar ang mga electric fan. Sa vigil, umaandar ang aircon. Bakit po hindi magnilay ang tao? Pagkatapos, yung mga tsismosa, tinatanong pa kung saan kinukuha yung ginagastos dito. Nagtatanong pa kung magkano abuloy. Mahiya naman po kayo sa Ama. Tanging siya lang ang nakababatid ng nagaganap sa dakong ito at tanging siya po ang saksi sa katuparan ng buhay ng mga lingkod. Pag dumarating ang anibersaryo, ang mga kaps, pinipilit po nilang pagandahin ang paligid. Wala po akong 5 mambingi binigay sa kanila. Sila po ang sugo sa akin ng Ama para mahalin ang gawain ito at katuwang ko. Sila po mismo, ni hindi nila ako pinasasakitan. Kaya po yun ang aking galak. Alam niyo po, kung minsan gusto ko nang tumigil, naalala ko yung mga nagmamahal sa akin. Naalala ko yung mga totoo, yung mga tapat. At pagdakay mangungusap, silang nakikinabang, anak, ang alalahanin mo, wag yung mga walang isip. Sapagkat kung lahat ng tao'y walang modo, walang isip sa kapwa, walang takot sa akin, sinong gagamitin ko? Nandyan po ang mga ilang cups ngayon, ni 5 bingi, hindi ako naningil. At di rin sila nanghihingi sa inyo. Kanya-kanya pong kalooban yan. Kung ano ang kanilang makakayanan, itinutulong po nila sa akin at sa inyo. Para ang gawain ito'y mailunsad. Hindi po kagustuhan niya ng tao, kalooban po ng Ama. Kaya wag naman po ninyong loobing ako'y mahabag sa sarili ko. Baka po mapanaig ko ang sarili ko'y tumigil na ako. Nilalabanan ko pong maawa sa sarili ko. Nilalabanan ko pong manaig ang sarili ko. At inaaliw ako ng Diyos sa mga tapat na naglilingkod dito at totoong minamahal ako. May malasakit po sila sa gawain ito at sa aking pagkatao. Kaya po, nawa, makipagmalasakitan naman po kayo. Kung hindi po ninyo kaya ang plus ng CR, magsabi po kayo sa nandoroong cups na nakabantay. Hindi ibig sabihin kaya pinabantayan niyaon ay masyado kaming mahigpit.
Naging mahigpit na po ako ngayon. Kinausap ko po yung si Caps. Ako po ang nag-utos sa kanya doon. Ang sabi ko, habang may gawain, umupo ka dyan. Wala akong mapag-utosang iba sapagkat ayoko. Ikaw kamag-anak kita at lingkod ka, maunawaan mo ko. Ngunit kapag iba, paano silang susunod? Baka murahin ako. Wala naman akong bayad, utusan ko. Kaya't ang tanong ko po sa kanya ay eto, mahal na kapatid, kapag kaya nagkapera ka, gumanda buhay mo, gagawin mo pa yan. Apo, ayoko mangako, ayoko sumumpa sa'yo. Bahala na po ang Ama kung kaya ko pong gawin. Pero hanggat kaya ko po, tutupad po ako. Bakit po? Sadya pong nakakasawa. Mga nagbibigay po sa amin ng commission. Kahapon, kamakalawa, may dala siyang panlinis ng CR. 2 bote. At nakita niyo po, nakakurtina yon. Yung cabinet, siya po may dala nun. Nilagyan pa niya ng kurtina. Ba, kapatid, may kurtina pa. Opo, para magandang tingnan yung cabinet. Masiyahan naman kayo nagsasalamin din eh. Paano kaya yung puso nila? Nasisiyahan kaya ka ako? Huwag po kayong magagalit. Magtapatan po tayo. Pumunta ka man ng restaurant, kapag ang pupuntahan mong restaurant ay malinis, masarap, di po ba? Pumunta ka ng CR ng mga simbahan kapag malinis ang tutunguhan mo, masarap, di po ba? Ngunit pumunta ka sa inyong bahay kapag marumi. Masisiyahan po ba kayo? Gawin po ninyong tahanan nito at mapagmamalasakitan ninyo. Kung papaano sa tahanan ninyo may malasakit kayo, magmalasakit po kayo rito at magagawa nyo ang kalinisan. Huwag po kayong magagalit, huwag po kayong magdaramdam. Nais ko lamang pong makiisa ang bawat isa upang sa gayon mapanatili po natin ang kalinisan. Sapagkat ang kalinisan ay tanda ng kabanalan. Pakatandaan po nyo yan, ang kalinisan, kung panlabas na anyo mo lamang ang lilinisan mo, napakagaling mong maglinis ng katawan mo. Ngunit ang puso mo'y marumi, ang budhi mo'y maitim. Tandaan po ninyo, kung malinis ang puso nyo, kapwa nyo'y mamalasakitan nyo. Ang masakit sa inyo, hindi nyo gagawin sa kapwa nyo. Ano pa po ang ginagawa? Kung babae, tinanggal yung napkin, baluktutin nyo naman po. Huwag namang nakalantad yung kung ano yung lumabas sa inyo. Kakadiri. Diaper, ibaluktot nyo naman po. Isupot nyo nang hindi po umaamoy. Sapagkat ang tagatapon po ng basurahan ay yun din pong tagalinis doon. Kapag naman po naningil kami ng para sa panlinis para sa tubig, machichismis na po ako. Sasabihin, kala ko ba kang walang bayad doon, ngayon pala kay may bayad na, sa una lang pala wala. Ang tao nga naman saan kalulugar? Alam niyo po, kung di ako binago ng Diyos, hindi ko kaya ito. Hindi ko po kaya. Bakit po? Hindi ko naman po kayang mga siwa. Ang Diyos po ang nangangasiwa sa inyo, kaya mahalin niyo siya. Igalang niyo po siya. Gusto niyo pong mabilis na ibigay ng Diyos ang inyong kahilingan? Makipagtotoo po kayo sa Kanya. At kapag totoo po kayo, mararamdaman niyo po ang kasiyahan sa puso niyo. At hindi niyo na maaring sabihin kung ano ang kailangan niyo. Sa isip niyo lang, binibigay niya na. Totoo yan, itaga niyo po sa bato. Alam niyo po, habang nakikinig ako ng mensahe kaninang madaling araw, nangungusap ang Espiritu sa akin, kung ano gagawin ko. Kung ano nararapat kong tupdin. Kayo po ba? Sa palagay nyo, kung bilang tao,
gagawin ito? Hindi. Pag pinatibag ko po itong tambanang ito, luluwag ang espasyo namin. Opo. Pag pinatanggal ko po itong dambanang ito, magkaka-playground ng mga apo ko, magkakasarili kaming bakod, luluwag po ang galawan namin. Subalit, hindi ko po ito sinabi para manumbat at magpagaling sa inyo, kundi sinasabi ko po ito para maunawaan nyo ang dapat ninyong gawin bilang lingkod kung ano ang aming ginagawa sa inyo. Sinuko ang sarili, nagpakatotoo sa inyo dahil nagpapakatotoo kami sa Panginoon. Ang mga lingkod na narito, pagka umaga, yung mga IT team, pag may problema po itong mga ginagamit, ng mga gadget na ginagamit po para sa internet, nandito po, inaayos nila, minsan naabot ng gabi. Wala silang bayad. Yung organisto, ang nagtuturo ng choir, ang guro, ang mga umaawit, wala po silang bayad. Yan po ang patutong ang Diyos ang may kaloob ng gawain ito. Bukal at kusang loob lahat ang naglilingkod. Walang bayad. Nawa po, magkaisa naman at manatili ang kalinisan. Masarap po ang uupo ka sa inidoro, malalanghap mo'y sarili mong bango, hindi yung may sariling bango ang inidoro. O baka naman po sanay na ang iba sa ganon. Huwag po kayong magagalit. Saksi ang Ama. Siya po ang saksi sa lahat. Na wala pa akong pinerhisyong isa man para gawin ito, gawin niyaon. Kusang loob po nila at salamat yaon ang patotoo ng Ama sa mensahe niyang ito ay ganito. Ang wika. Konstansya, tandaan mo anak, hindi ka manlilimos. Hindi ka mangingilak, ni hindi ka manghihingi. Patutong ako ang nagtindig ng gawain na pinaglilingkuran mo'y ako. Magsusugo ako sa iyo. Nakikita niyo po yung mga silya na naririyan. Dinadating na lang yan. Walang pasintabi sa akin. Sapagkat nililihim nilang dinadala dyan. Yun ang totoo. Hindi na kailangang pinagsisigawan yung pangalan nila. Tatanong ko kung kanina, huwag nyo na pong sabihin. Sapagkat sabi nila, huwag kong sasabihin. Ngunit ang sabi ko naman, ang Diyos ang nakabatid niyan. Pero alam ko po kung sino mga nagbigay. Ang tanong naman po, sa akin po ba mapupunta yan? Kung sasabihin nyo naman ay dinonate nyo sa akin, kayanin ko po ba yan? Ni hindi ko nga maisasanla itong dambana eh. Ano po? Para sa gayon, kung may pagkukulang, ay mapunuan natin. Eh hindi po. Huwag po kayong magagalit, magdaramdam. Ito po'y sinasabi ko sa kaayusan ng ating gawain. Nawa po, hindi nakasama ng loob ninyo ang katapatan ko sa inyo, ang pagtatapat kong ito. Sapagkat kung di po natin isisiwalat, paano nyo po mababatid ang lahat? Sino po ba maglilinis ng araw-araw dito? Eh wala naman po tayong janitress, janitor. Mga lingkod, mga alagad, pagka umaga kanya-kanya na po sila ng pwesto. Eh kung wala na pong titira sa dormitory, eh sino na po maglilinis dito? Ako po, maawa naman kayo sa akin. Hindi ko na po kakayanin. Mga anak ko po, baka murahin na ako. Aba, mama, ganyan ba ang Diyos? Mapagpasakit?
Ikaw na, nagpapakasakit, kami pa rin ay janitor dito. Paano kami maghanap buhay? Tama po ba? Mga mahal, nawa po, maantig ang damdamin ninyong may pusong mabuti. Makisiyar po kayo doon, malaya po kayo. Gamitin po ninyo ng parang kayo'y nasa sariling tahanan nyo. Nang sa gayon po, ang bawat araw ay kasiyasiyang masdan, langhapin, hindi mapanghe, hindi mabaho. May tanong po ba kayo? Wala po kayong itatanong? Kung wala po kayong itatanong, hilingin po ninyo sa Panginoon, makaunawa kayo. Hilingin niyo po sa Ama, makadama kayo. Alam niyo po, kami ang pinakabasura. Kami ang abang alipin. Kami yung trapo nilalampaso ng tao. Bakit po? Ang mga may pinag-aralan at may kayamanan na may karunungan, hindi kami tatanggapin na walang pandama. Tinatakwil kami sa lipunan ng mga hindi makakakilala. Subalit salamat sa Ama, at isa kami sa pinalad na magamit niya. Salamat din sa mga tumatanggap sa amin at kumikilala na yaon yung mga tumanggap din sa Kanya at nakakilala na. Kami yaong pinakamaaba. Nang sabi nga, walang etiket sa pananaw ng tao. Subalit sa pananaw ng Ama, masaya kami na naglilingkod sa inyo. Nawa, sumainyo ang paghahari niya, nang malasap nyo, madama ang wagas na pagmamahal niya. Purihin siya sa pagmamahal niya sa inyo. Binibigyan kayo ng mga gagamitin dahil alam niya, ako'y nagtatapat sa tuwina sa Kanya at batid niya lahat. Kung ano nagaganap, kaya naman, patuloy ang pagmamahal. Ang wika niya'y ito, patuloy kang magmahal anak, patuloy kang magbigay, patuloy kang sisidlan ko ng kung anong iyong alay. Yaw na yang pagmamahal at sarili mong ibinigay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Si Maria, bakit kinalugdan ng Ama? Mababa ang loob? Paladsimba, paladasal. Pinalaki siya ng kanyang ina sa pagtungo sa templo. Hanggang sa magdalaga siya, hindi nadungisan ang kanyang pagkatao. Ang kanyang pagkababae, malinis pa rin kahit nakatakda ng ikasal sila ni Jose. Kaya't siya ang napili na magluwal ng banal na pinaging dapat ng Amang magkatawang tao upang ang tao ay pabanalin niya. Kaya't gaano man kalaki ang pagkakasala at gaano man kasama ang tao, kung pagiging marapatin niyang tatanggapin ng Ama, malilinisan niya at mahuhugasan ang kanyang espiritu upang siya'y kamtin ng kabanalan. Yaw ng pawang katotohanan. Kaya nga't sinasabi niyang magsisi kayo, mangagsisi kayo. Sapagkat ang sino mang nangagsisisi at nagbabalik loob sa Kanya'y
buong galak niyang tinatanggap. Mga mahal, ang panlalamang sa kapwa ay kasalanan. Ang panloloko ng kapwa ay kasalanan. Ang paninira ng kapwa ay kasalanan. Ang panghuhusga sa kapwa ay kasalanan. Ang pangaagaw ng karapatan ng kapwa ay kasalanan. Ang maliitin mo ang kapwa mo ay kasalanan. Ang hatulan mo ang kapwa mo ay kasalanan. Ang hamak-hamakin mo ang kapwa mo ay kasalanan. Kaya't ang tao, kung totoo sa Ama, lahat ng ito'y di niya tutupdin at gagawin. Sapagkat, alam niya, ang Ama ang kahatulan at tamang timbangan, siyang tamang husgado ni numan. Kaya't, nang sa dating buhay nila na nasa dilim at nagliwanag, tinalikdan ng dilim tumungo sa liwanag. Kaya naman ang makita ang liwanag, nakaiiwas na sa lahat ng karumihan. Nakaiiwas na sa lahat ng tukso na batid nilang makapagpaparuming muli sa kanilang sarili. At siyaon ang nais ng Ama. Nang kilalanin mo siya, alamin mo ang lahat kung ano ang dapat para sa pagbabagong buhay, hindi lamang para sa sariling kaukulan at kalayunin-layunin bilang tao lamang. Bagkos, maglayon ka ng pansanlibutan, maglayon ka ng para sa sarili mo, bilang katawan, bilang tao, ngunit alamin mo ang higit na dapat mong maging layunin ay kung papaano ka malilisya dun sa dating buhay mo, sa dating gawa mo na di mo na muling balikan. Sa gayon, hindi masasayang ang pagbabagong buhay at patuloy na gagawin ang binago ng Ama ay siyang patuloy na tuparin. O tao, ang mahalin nyo ang kapwa nyo'y kalugod-lugod sa Ama. Ang pahalagahan nyo ang kapwa nyo'y kalugod-lugod sa Kanya. Ang pagmalasakitan nyo ang kapwa nyo'y kalugod-lugod sa Kanya. Ang magparaya kayo sa kapwa nyo'y kalugod-lugod sa Kanya. Ang ipagkahirap ng kalooban ninyo kung paano ang kapwa nyo'y matutulungan, madadamayan sa kanilang hirap at sakit, kalugod-lugod sa Ama. Subalit, ang nagsasabing siya'y mabuti ngunit puso niya'y matigas na bato, hindi totoong kalulugdan siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kanya-kanyang partisyon ang kaloob ng Ama, tulad ng partisyon ng buong bahagi ng katawan ng tao. Binigyan niyang partisyon ng mata para makakita. Binigyan niyang partisyon ng tenga para makarinig. Binigyan niya ng partisyon ng ilong para makahinga. Binigyan niya ng partisyon ng bibig para makakain, makapagsalita. Para sa gayon, maliwanag ang pananalita, binigay ang dila. Ngunit kung gagamitin mo ang dila para sa mali, ikaw ay magiging hindi karapat-dapat. Binigyan niya ng partisyon ng kamay para magamit, ang paa para magamit. Naway gamitin itong lahat na partisyon sa mabuti upang maging kaukulang kabutihan ang kamtin. Huwag ito'y gagamitin lamang sa pansarili at kasamaan, kundi gamitin sa kabutihan at para sa Ama, maging sa kapwa nila lang. Tao, pawang katotohanan ang tinuturan ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, purihin ang Diyos na makapangyarihan, na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus, na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil
upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat. Sa Kanya iyukol ang papuri, magpakailanman, sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Kung pinararangalan mo at pinupuri ang Ama ng bibig mo, ngunit kung paano kalinsabay ng papuri mo'y sama ng loob ang nasa iyo, kaya lang nabigkas ng labi mo ang mga parangal at papuri na tandaan mo at kinabisa mo, ngunit di bukal sa kalooban mo, ito bagay kalugod-lugod sa pananaw niya at pandinig. Mga mahal, ginugunita ngayon ang pagsilang ng Mesiyas na kinaloob ng Amang maging dapat sa tao? Inaalala mo ba ang buhay mo at kaligtasan? Kung magkagayon, pahalagahan mo ang magbibigay buhay at magiging daan ng kaligtasan. Mahalaga ba sa iyo ang lahat ng bagay? Tamang pahalagahan mo, tao, subalit huwag mong pahihigit sa nagbibigay ng mga bagay. Masaya ka ba sa ginagawa mo, bagamat may nahihirapan at nasasaktan kang kapwa-tao? Huwag mong sabihing sinasamba mo ang Ama kapag gayon ang ugali mo. Sapagkat, kung paano ka nagpapasakit ng kapwa mo minamahal niya, kapwa mo mahal ka nilin, at mahal niya kapwa kayo. Marapat lamang na kung mahal mo ang Ama, mahalin mo rin ang kapwa mo. Sa gayon, mapapatotohan ang lahat kayong tumatawag ng Ama, ng Panginoon na nagsasabing Panginoon ko at Diyos ko, mararamdaman ng Ama kung paano sumambang tapat at totoo kayo. Sa gayon, hindi kayo mahihirapan ng kalooban sa pagdulog at panawagan sa Kanya, sapagkat siya mismong aaliw at maglalagak ng galak upang mapatotohanan kung paano umaliw kayo ng kapwa nyo, aaliwin din niya kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala umbaga, parangal papuri sa iyo, Yahweh, aking Ama, ang bigkas ng tao, sa isang pangalan mong itinalaga at tinawag ng tao sa mundo. Subalit, ang wika mo'y ako'y ako nga, ako'y si ako nga, sapagkat noon, ngayon at kailanman kayo na nga, at wala nang pagbabago. Kaya't alalaumbaga, wika mo sa tao'y magsipagbago nga sila. Yamang ang pagmamahal mo'y tapat sa tuwina. Ang sa kanila'y may pandinig, ay nakarinig. Ama, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba siya? Napakabuti ng Ama. Katulad po sa dakong dormitoryo. Ilan na nga ba yung sa kagandahang loob at damdaming mapagmahal na mula sa Ama, hindi man nila kaano-ano pinakikitunguhan para sa gayon ay mapadama yung bilang lingkod sila. Ngunit sabi nga, gaano man kabuti ang tao, dahil hindi pa siya banal at Diyos, may dumarating din kung mesay makakadama siya ng inis, ano? At kapag pinanaigyaon ay, hindi kaya mawala sila sa destinasyon ng kabanalan? Kaya naman, mga mahal ko, huwag niyong loobin, naigupo sila sa kabutihan nilang kinamtan. Sumayin niyong kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo nga ba siya? Kung totoo siya, manalig kayo. Tapat siya sa pangako niya.
Totoo siya sa salita niya, buhay na may kalakip na gawa. Magsabuhay kayo at isasabuhay niya sa inyo ang kanyang salita. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ang sa akin tinuturan. Katulad mo, naka-Nazareno ka, no? Nako, pag ang suot mo yung Nazareno, para bagang yung sakripisyo yan. Kaya, hindi ka magrereklamo kapag may nahihirapan ka. Sapagkat sakripisyo yun. Ang Kristo hindi nagreklamo. Sapagkat Nazareno. Kaya, batahin mo yan. Ilang taong ka na? Matanda ka na, no? Kaya yung mga nararamdaman mo, ikatuwa mo. Sapagkat inabot kanyang ganyang edad, tama ba? Ang mahalaga, maramdaman mong mahal na mahal ka ng Ama at maramdaman mong kinakalinga ka. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ang pagsusuot ng mga bokasyon, yung tinatawag na pagsusuot ng kasuotan na panata, wala po sa banal na aklat yan. Wala sa Biblia yan. May nabasa na ba kayo? Wala sa Biblia ang nagsuot ng Lourdes, nagsuot ng Nazareno, nagsuot ng Saint Joseph na kasuotan. Wala. Wala. Kaya, nakagis na yan sa mga ninunong din na buhay ngayon, sinunod na lang ng mga sumunod na henerasyon. Ngunit kapag kilala mo na ang Ama, hindi mo pa susuotan ng kasuotan ng anak mo. Bakit? Nilalapastangan niya ang Diyos kapag nakasuot siya ng Nazareno, kasama na ugali niya. Buhay ba ang Ama? Bakit? Para mo nang sinabing, si Nazareno pala'y masama ugali. Nakasuot ka ng Nazareno, nakasuot ka ng Lourdes, si Maria ay kay buti ng ugali. Ikaw naman na nakasuot ng Lourdes, nasa loob ka pa ng dambana, ngawa ka ng ngawa sa kakabwa. Paano mo din nilalapastangan ng kasuotan? Kaya, kapag kayo'y magtatalaga ng kasuotan, mahalin nyo't igalang. Mithiin ninyong ang kasuotang ya'y sagrado na maisuot ninyong pati sarili nyo ay mapagbago, wag lamang ang suot. Sapagkat, kung kasuotan ang babaguhin, walang nabagong anyo, walang bali lahat yan. Mga mahal, ang layon at nasa ng Ama ang baguhin ay damdamin, ang isipan. Subalit hindi tinuran sa inyong huwag kayong magsuot ng mga anumang nais ninyong isuot, kundi kalakip ng inyong pagsusuot na panata, tupdin ninyo ang kalooban ng Ama, sundin ninyo kagustuhan niya upang malugod siya sa inyong mga kasuotan. Tulad ng nakasuot ka ng Lourdes, may bigkis ka pang asol. Haba namang nagdadasal ka, pinakikinggan mo yung mga chismis ng kapwa mo at pag upo mo, nakidaldal ka na rin. Tama ba gayaon? Itama ang pananampalataya. Itama na ang dapat na ginagawa. Yamang sumasamba, itama na ang lahat. Paano ba ang tamang pananampalataya? Paano ba ang tamang pagtupad? Yaong may paggalang sa iyong sinasamba, kapag ginagalang mo ang tinatawagan mong Diyos Ama, ni hindi mo magagawang kapwa mo'y isipanan mo ng hindi tama. Tao, mahal ko kayo. Pawang katotohanan ang tinuturan ko, at pawang katotohanan pa rin ang ibibigkasin ko. Sapagkat pawang katotohanan ang dulot ko't handog sa inyo, bagamat katauhan ang ginagamit sa harapang ito. Subalit bilang pagkatao kung nanamnamin nyo, mawawawaan yung lubos ang nasa't layon ko, doon sa puso nyo'y mabubukal na tuwiran ang tunay na kalinis at pagmamahalan. Sa gayon matutupad nyo layunin ng Ama, masisya at malulugod siya habang kayo'y minamasdan niya. Sapagkat gayon siya, tunay na mapagmahal. Nekarameneyahanang
Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Tulad ng mga uniforme ng mga hinirang, mga alagad at caps. Kapag ito ay suot-suot mo, paggalang sa puso mo'y dapat sambahin mo'y Ama. Kaya nga, nakakahiyang kapag nasa labas ka ng dambanang ito, isuot mo ang uniforme mo, isa ka sa nakikipagdaldalan. Nang pinag-uusapan ay kapwa nila lang, siraan ng siraan. Hindi bagay ito'y kasamaan? Mga mahal, katotohanan ang tinuturan. Kaya't hindi ito marapat masilayan man lamang. Sa gayon, kung nais mong makipag-usap, hubarin mo muna ang suot mo at gawin mo'y bilang tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang tao, gawa ng gawa, di mo na susuriin at sinusuri. Salita ng salita, di mo na nililimi. Kaya't kung lahat ay nagsusuri at naglilimi, ang lahat ng tama at marapat, itutumpak ng maganap ang sama na kanyang dinaga. Yaon ay ang kanyang banal na espiritu na tinahanan na isang libutan at pinanahan sa katauhan upang maging templong tinatawag niya. Sa gayon, habang nananahan sa kanino man ang espiritu niya, mapapatotohanan hindi sa salita, kundi sa gawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Huwag kayong masakitan ng loob. Huwag kayong mahirapan ng isip sa totoong sinasambit ko. Huwag kayong maging masama ang kalooban. Huwag kayong magdamdam sa totoong tinatawag ko. Sapagkat ang amang tinatawagan ko'y ang ama rin ninyo. At ang tinutuwid ko'y tao. At ang nakakakitay sa inyo'y ama. At ang nakababatid ay espiritu. Kaya't kung tapat kayo, magagalak ang puso nyo sa totoong tinuturan ko at hinahayag na tao ang pinangangaralan at hinahayagan. Sapagkat hindi maari sa hayop, sapagkat hindi maari sa halaman, sapagkat hindi maari sa isda, kaya't sa taong may diwa. Sa gayon, kapwa-tao rin ang gagamitin upang makapangusap, upang magkapakipagniig sa kapwa-tao. Subalit, ang pagmumula ng kabanalan ay di katauhan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Ang matatag, matibay at matapang na salita, yaoy mula sa amang dakila, sapagkat tapat siya kung magwika. Subalit, kung magmamatapang ka sa iyong salita at hindi mo ito ginagawa, ika'y kahiyaya. Yaon ang wika ng Ama, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mababaguhan po ngayon yung, kasi ilang taong ginagawa yon. Ngayon po sadyang hindi namin ginawa yaon, sapagkat siyempre po hindi naman lahat ng mga hinirang ay may kakayahan. At di naman din lahat po ng tagasunod ay may kakayahan. Sunod-sunod po ang naging gastos. Siyempre po, dinadama ko naman po yung mga hinirang. Kung panay naman po ako'y magsasabi sa kanila, ito'y gawin mo, ayoko naman po magsawa sila sa akin. Ngayon po, kung ako mismo ang gumagawa, ay pwede ko pong gawin yon. Pero yung magsabi ako, hoy, maningil tayo ng ganito at makapagbigay tayo ng ganito. Subalit sabi nga, batahin ang kaabahan, batahin ang kawalan,
sapagkat ang amay nakatunghay naman. Kaya't sa takdang panahon, kung babaguhin ang takbo at pinihit niya yung hangin, naging mabuting hangin ang napatungo sa dakong ito, babalik po natin yaon. Buhay ba ang Ama? Subalit, lahat kayo inaanyayahan sa ating Christmas party. Lahat po ng gusto, pinaliwanag na ni mahal na Madam Beth. Tama po ba na aking dinigay sa akin ng Ama? Hindi ko siya alagad siya ng Panginoon na binahagi lang siya sa akin. Ano po? Sa ngayon po, ipagpaumanhin kung wala po kayong nasaksiyan na gayon, hindi ibig sabihin ay nagsawa kami, hindi ibig sabihin ay ayaw na namin, kundi ngayon din po magsisimulang natupad o magaganap ang Christmas party lahat kasama. Tagasunod, mga hinirang, mga pasyente, tayo po lahat, isang pamilya. Kaya doon na po natin ibubuhos. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya yan po ang napag-usapan. Ngayon may nagsabi po sa akin, Apo, kahapon po nagbigay ng, ganun ba ka ako? Pag-atas yun, dito pa rin. Ngayon wala pong atas. Kaya wala tuto pa rin. Buhay ba nga ma? Subalit, wala akong sasabihin. Ano po? Wala akong sasabihin. Sapagkat ang Diyos ay may balangkas, may plano, at masurpresa. Kaya, kung ano man po naman ang natatanggap nyo, kahit na piso lang, dahil puso mo'y malinis, matuwa ka. Pero siguro naman po walang magbibigay ng piso, ano? Kasi candy man ngayon May candy pa pang piso ngayon? Kasi po hindi na ako bumibili ng candy Matagal na. Kaya hindi ko na alam ang candy, kung magkano presyo. Kaya kahanga-hanga, dapat humanga kayo sa mga lingkod ng Ama. Mga Kaps, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta. Mga alagad, mga choir, mga tagasunod na mahigpit, yung mga tapat na tagasunod, maraming salamat sa inyo sa pakikisa nyo. Alam nyo po, ayaw kong umiyak Ayaw ko talaga. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon marami ang tatanggap ng hain, kakaunti ang hain. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga hain pong pangkatawan yan, pangkatawan. Subalit ang hain ng Ama, yung tunay na hain niya'y sagana. Kaya naway manalig kayong ganap sa Kanya nang managana rin ang hain niya sa inyo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya ba nakarinig? Manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Minsan, may nagpark ng bigyan mo eka 5 piso. Ano? 5 piso? Ano ka ako mabibili ng 5 piso na yon? Talaga eka 5 piso lang binibigay. Hindi! Noon pa'y panahon ni Kopong-Kopong ang 5 piso, bigyan mo ng masigit doon. Naku po, ang tao nga naman pa-parking. May magbabantay, may magtuturo. Doon eka, doon. Sulong naman. Pagkatapos aabutan 5 piso, parang nagbigay sa bata. Alam niyo po, bakit ito'y binabahagi? Abay, magnilay naman po. Oo nga, at nakaipon sa dami niyang yung na-guide, nag-parking. Dito po eka, dito. Ilan? Kung 5 piso, naka-10 siya, magkano? Pa, 10 piso. Hindi. 10 piso. Ay, 10 katao, 5 piso, magkano? Pa. Diyos ko po. Maghapon, 10 piso. Ay, 10 tao. 50 pesos. Meron pa po bang ulam na 50 pesos ngayon? Pa. Ang tao nga naman napakahalaga sa kanila ng pera. Pero sa sugal na itatapon, daang libo. Sa kapwa, 5 piso. Mga minamahal, nakakalumbay, nakakahabag ang ugali ng tao. Bibigyan ka ng 50, susumbatan ka pa. Mga kapatid, sa palagay niyo po, kung walang magandang loob na nagbibigay ng mga candy na yan, may masasalo ba? Po, sana naman po magkaisipan ng tao, no? Ba't kaya napakahalaga ng bagay sa tao, napakahalaga ng pera sa tao, nakapagdala ng konti, manunumbat pa, mangungwenta pa. Naku, Eka, hindi ako gumaling, nagdala pa naman ako ng candy ron, huwag ka na magdala. Hindi mo nakain ng mga alagad dyan. Nakakain pala sila. Ako hindi. Buhay ba nga, ma? Buhay ba nga, ma? Mga minamahal. Ano po ba dapat sabihin para kayo matuwa? Alam niyo po, sabi ng Ama, bakit nga kaya ganyan ang tao? Kapag ang sasabihin mo'y para sa pagpapala at biyaya, tuwan-tuwa. Kapag tinutuwid mo, magagalit. Bakit nga po ba? Ba't po ba? Ano ba palagay niyo sa Diyos? Tau-tauhan, rebulto? Wag naman. Dapat magpakita kayo ng katotohanan sa Kanya. Dapat magpadama kayo ng pagmamahal sa Kanya. Dapat maging karapat-dapat kayong matawag na anak niya. Hindi yung puro na lang kayo hingi. Hiling. Hingi. Hiling. Hingi. Hiling. Wala nang pagkakaiba. Araw-araw, hingi. Hiling. Hingi. Hiling. Pag di na pagbigyan, may Diyos ba? Habang nagpapasarap naman, di naalala yung Diyos na kanyang maalala. Nasambahin man lamang at pasalamatan. Habang masarap ang buhay niya,
habang malakas siya, habang maganda ang kanyang kalalagayan. Pagkatapos, pag hindi pinakikinggan, galit na. Kung sabihin sa iyo ng ama, anak, kay bata-bata kong ginawa sa iyo, kay luwat kong nagbata sa iyo. Ngayon, minsan ka lang lalapit sa akin, para ako pa ay hingan mo ng kagalingan mo, nagdudumalit, nagmamadalit, galit ka pa sa akin. Abay, wag mong hintayin sumpa kita, anak ko. Baka isang pitik ko sa tenga mo'y tumba ka. Paano mo akong pipitikin kahit di mo ako nakikita? Yun ang alam mo ka, anak. Sige nga magbuntong hininga ka kung di ko nababasa yan. Kung di ko nabibilang. Ilang beses kang nagbuntong hininga sa maghapon. Alam ko lahat yan. Ilang beses kang nagmura. Alam ko yan lahat. Ilang beses kang nanalangin. Alam ko lahat. Ilang beses kang nanalangin sa buong taon. Alam ko lahat yan, Eka. At kailan ka nakaalala? Ba, ako nga, hindi kita nalilimutan, anak. Kung hindi mo ako nalilimutan, bakit nagkaganito ako? Ba't humihinga ka pa, Eka? Ano sasagot mo? Kung hindi ba sa akin, anak, makakahinga ka pa. Kahit na mayroon kang dinudulog sa akin ngayon, na hindi ko pa binibigay. Dapat alalahanin mo, akong hininga mo. Sapagkat kung wala ako, di ka makahihinga. Buhay ba nga, ma? Mga mahal, tama. Gusto nyong mabuhay, hanapin nyo kung paano kayo mabubuhay. Subalit tatandaan ninyo, huwag nyong pagmamalabisan ng anumang kaloob ng Ama sa buhay nyo. Sapagkat ang pagpamalabis ay hindi na tama. Ano man ang pinagmalabisan, alam niya. Ano man ang pagkukulang ay batid niya. Ano man ang kamali ay batid na batid. Ano man kasalanan ay nakitang lahat yan. Kaya't sa makatwid, walang malilihim. Kailan pa man. Pagpalain kayo. Naku. May nagsabi. Kalabagan nila kaapoy, hindi namin napapanood yung mga ginagawa niyo sa dambana. Alam po namin, ba't po ganun? Pag sinabing buhay ba ang Diyos, ang sagot nila ay Amen. Dapat po hindi Amen. Ano kung sasagot nila? Buhay ba ang Diyos? Totoo po. Buhay na buhay siya. Purihin siya. Di po ba dapat ganon? Tampak ka kako, tama. Baya mo ka ako, tituturo ko sa kanila. Nangusap po noon yung po mismo kang gustong magpaganon sa mga tao oo nga, ako rin ka ako, matagal ko nang gustong gawin yun para sa kanila. Kaya lang ka ako sa'yo pinamula. Yan po ang patotoo. Pare-parehas kayong mga naglilingkod. Kanya-kanya kayong may pinaaabutan at kanya-kanya kayong may katalinuhan. Subalit, iba't iba kayong ginagampanan. Hindi po nagtutungo rito yon. Yung nagsasabi na yon. Hindi rin po kapatiran dito yon. Kaya't sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Sa inyong lahat, may tanong po ba? Christmas party. Pag sinabing Christmas party, anong ibig sabihin nun? Po. Hindi birthday party. Hindi wedding party. Hindi company party. Hindi family party. Christmas party. So, para sa lahat, di po ba? Tama po ba? Tama po ba? Sa makatwid, tayong lahat na anak ng Ama, makiisa kayo kung gusto nyo. Ngayon pala ako nagpunta rito ba't ako pupunta dyan? Hindi ka naman pinilit. Di, wag kung ayaw mo. Huwag ka na magkasala. Buhay ba ang Ama? Buhay po bang Diyos? Minamahal, napakabuti ng Panginoon, ano? Totoo po ba yon? Mabuti po ba ang Diyos? Ilang taong ka na?
Ilang taong ka na? Sa edad mong 80, kilalang kilala mo ng ama, no? Ha? Ikaw, ilang taong ka na? Sa edad mong 83, kilalang kilala mo ng ama? Paano mo siyang nakilala? Sa edad mong 78. Alam ko na. Ikaw, sa edad mong iyan, ilang taon ka na? Sumang 9. Kilala mo ng ama. Paano mo siyang nakilala? Ikaw, ilang taon ka na? 80? 6. Kilala mo ng ama. Ikaw, ilang taon ka na? 73. Ikaw, ilang taon ka na? 72. 73, 72, 86. Ang tanong, sa edad ninyo na yan, hanggang saan na kaya ang pagtanggap niyo sa Ama? Hanggang saan na kaya? Hanggang saan na? Mula paa hanggang litid? Hanggang tuhod? Hanggang balakang? O mula ulo hanggang leeg? Hanggang dibdib? O buong pagkatao? Purihin niyo ang Ama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, naway gayon. Mula ulo hanggang talampakan, madaman nyo na siya, makilala nyo na siya, tanggap nyo na siya. Sa gayon, paurong man ang buhay mo, pasulong naman ang pagkilala mo, aakyat ka pa rin sa Kanya. Tama ba ga? Kaya, sumainyo ang kapayapaan. May tanong ba kayo? Baka. Napagnilayan na ni Sedora ang kanyang kamalian. Maganda ang magnilay. Tama ang magnilay. Pakatandaan ninyo, walang pinagkaiba doon sa gusto niyang mabusog dahil kakaunti lang ang pagkain. Kinuha niya ng lahat. Wala siyang pakialam doon sa susunod. Baka, pag tinira kita, hindi ka ako mabubusog. Hindi niya naisip na kung paano akong kahit papano inaampat ang gutom ko, yung kasunod ko'y gayon din, siguradong gutom. Parehas kaming kahit papano maampat ang gutom. Kaya sakim, kukunin lahat siya. Wala siyang pakialam sa susunod, kahit gutom na gutom na. Ayaan ang ugaling hindi gusto ng nasa itaas at nasa ibabang Ama. Anong gusto niya? Ano ang gusto niya? Kung maaari nga, nang lilangin ka ng kapwa mo natuwa ka pa sapagkat alam mo, ang Ama ang gaganti sa'yo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, buhay ba ang Ama? Totoo ba siya? Tapat ba siya? Buntong hininga, buntong hininga. Ilang beses niyong ginagawa yan, tapat pala ang Diyos sa inyo. Hinga malalim, hinga malalim. Nagluwag na ba? Lumuwag na po ba? Naway hanggang sa makauwi kayo, hanggang sa matulog kayo, hanggang muli magising kayo, habang nabubuhay kayo, maluwag sa dibdib nyo ang pagsamba, tapat ang Diyos sa buhay nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Baka ngayon masaya kayo, bukas Teka muna, paano ka namang magiging masaya niyan? Di pa naman binibigay yung hinihiling ko. Maging masaya muna kayo. At ang kasunod ay kahilingan nyo. Sapagkat sambahin yung may galak ang Ama, huwag sinasamba yung may galit po, hinanakit, inggit, telo. Telo tuloy.
sa halip na selos. Mga mahal, gayon ang gawin nyo. Sambahin ang Ama sa isip, sa salita, at sa gawa. Sa katapatan, pagiging makatotohanan, at pagiging marapat. Sambahin niyo siya na may buong gala, pagmamahal, at di kayo naghinanakit, nagdaramdam, nagagalit, naiinggit, nagseselos. Doon, mararamdaman niya, tapat kayong mga anak. Pagpalain kayo. Nasaan kapag papala? Hanapin nyo. Saan po namin hahanapin? Magbungkal ka. Saan po ako magbubungkal? Abay, problema mo na yan. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, sumayin nyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. May tanong baga kayo? I'm sorry, my love, if na broken your heart ko kayo ngayon, mga anak. Pero, walang gawain bukas. May susunod pa, di ko sabihin, upang kayo ay wag mabigo na naghihintay. Nais ko'y sa tuwin ay handang makinig kayo at magbantay upang kamtin niyo ang layunin ng Ama sa inyo. Ano ba layunin niya? Pera? Candy? Bagay? Hindi. Layunin niya, madama niyo siya, makilalang lubos niya kung sino siya. Yaoy siya na nga siya, di kailanman magbabago mula sa simula hanggang wakas ng buhay niyo. Siya na nga. Mula pa nang kayo nasa sa loob pa lamang ng sinapupunan ng inyong ina, hanggang sa kayo'y mamatay. At mayroon na namang muling makapalit kayo. At may maipalit na naman sa inyo. Sapagkat araw-araw, may sinisilang, may namamatay. Sa makatwid, ang namatay ay hindi pwedeng palitan ng isang nabuhay. Kaya't ang isang namatay, dapat makamtan niya ang kaligtasan. Paano kayo liligtas ng isang isinilang? Paano kang maililigtas ng isang nagmamahal? Gawin mo ang kaligtas-ligtas nang maligtas ka habang may buhay. Habang may buhay. Gawin mo ang tama. Magbago ka. Maging tama at tumpa ang iyong gawa't salita sa pananaw at pandinig ng Ama upang ika'y kanyang kalugdan. Makilalang ganap siya. Tandaan ninyo, kapag natanggap nyo na siya at nakilala nyo, maalala, mali pa. Sapagkat malala, Bisaya pa. Maalaala nyo kaya ang Amang dakila sa tuwi na sa inyo'y may nilalaga. Mayroon siyang magagawa, mayroon siyang ibibigay. Di man ninyo sabihin, di man ninyo banggitin, di ninyo sambitin. Pagkat siyaon nga siya, sa tuwin ay may handa. Laging nakalaan sa inyo, kanyang mga pagpapala.
ang nais niyang matupad. Magmahalan kayong ganap, habang kayo'y minamasdan, tuwang-tuwang nakasilay, siya inyo'y nagmamasid. Kaya't ang nasa niya, mabago damdamin nyo, makadama kayo na mula sa Kanya, yamang kayo'y minamahal niya at nararamdaman niyong mahal niyo siya. Mararamdaman nyo ring pagmamahal sa kapwa nyo ay katulad din ng pagmamahal niya. Kaya't kung paano nagmamahal kayo, magagawa nyong mahalin ang kahit na sino. Kaya't kapag ito'y natupad at nagawa nyo na, malulugod na nagmamasid sa inyo ang Ama at siyaon siya, sapagkat kayong lahat nang silang ka sa mundong ito, hubad walang saplot ni ano, kaya't lahat kayo'y walang dalang kahit nano pa. At nang magkaroon kayo ng isip bilang tao, kumampay na kayo sa buhay sa mundo, may nabago at naging taglay yaman ng sanlibutan. Subalit di kailan pa man sa inyo madadala iyan. Kaya't ang layon at nasa ng Ama sa inyong lahat, kayo'y makingganap. Kung paano kayo'y nakatanggap. Tingnan nyo nga katabi nyo. Tanungin nyo nga siya, ba't ka ba malungkot? Anong sagot niya? Ano kinalulungkot niya? Wala pang Noche Buena. Silent night, mali pa. Oh, halina, Pasko nyo'y ikagalak tuwina. Huwag sa bagay o pagkain lamang ang puso nyo ay ganap na masyahan, kundi sa pagmamahala at pagkakaisang tuwira. Halina kayo, masdan nyo ang langit, mataas matari, di ninyo maaakyat, ni hindi ninyo malilipad. Walang pamamaraang itong ganap na inyong matunguhan, kundi ang mabuting loob nyo ay makamtan at madama ng Ama sa inyong mga anak niya, at ang dulot niya ay kaligtasan. Pakikitungo niya ay tapat, gawin niyong kayo'y marapat, tutungo kayo sa kanyang kaharian. Walang madadala, walang ibabayan, wala kahit ano, kundi ang mabuti nyo mga ginagawa habang kayo'y nasa lupa. Ang kayo ay masilayan niyang ganap
may pagmamahal sa kapwa at marunong magbigay. Kaya, kung kayo'y marunong magbigay, puso ninyo ay mapagmahal. Araw-araw Pasko para sa inyong mga mabubuti ang kalooban. Kaya kayong lahat, anong dapat gawin? Salamat sa Ama sa buhay na alay niya. Kaloob niyang ito, pinabalik ko sa Kanya ang parangal papuri sa bawat araw na ako'y binuhay niya at inangkupan ng lakas. Nakilala ko siya at nadama ko siya. Natutunan kong madamang lahat, mahirap at masakit, may galak at lumbay, patag lamang sa'kin, pagkat siya lamang ang sa'ki ganap na nagbibigay tunay na kasiyahan. Kaya't aking alay sa'yo ay parangal nang makilala ko ang iyong espiritu. Natutunan ko kung paano magmahal, napagbatahan mga nakakamtan, pagkat tumasang ika'y aking buhay. Di pababayaan magpakailanman, parangal ko sa'yo'y kamtin mong tuwiran. Amang sa'kin ay nagpahiram ng buhay, naway madama ng lahat ng iyong anak na di ka nakilala. Nang natawag kang Ama't Ama kong Diyos, lubos nang napakilala kung paano ka kumilos sa mundo at paano gumagalaw kang totoo sa pamamagitan ng iyong espiritu na taglay ng mundo at lahat ng tao. Kung mangingibabaw ang iyong espiritu, walang di kagalak puso nga nila. Kaya King Ama, naririto sila, nilalagak ko sa'yo. Makayang batahin anuman ang hirap, hanggang makasadya at sila'y makatigaw at kamti ng tagumpay. Kaya niyo po ba yaon? Matikman ang hirap muna at pagkatapos ay pagkatigaw. Sayaw nyo ba't sa gusto kung dinaranas nyo na may magagawa pa ba kayo? Kaya ang gawin nyo na lamang ay magpasalamat at manalig para kayo isadsyad ng may gala, pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng pangunawa kayo. Wika nga ng Kristo'y Ephata, mga buksan kayo. Kaya't kung tinanggap nyo ang pangunawa at nakaunawa nga kayong ganap, tuwir ang papasok sa kaloob-looban ng inyong kalooban at damdamin ang galak at kasiyasiyang buhay na kaloob ng Ama. Pagpapalay, laganap, kamtin ninyong lahat. Tayo na po sa Antipolo.